Sinabi ng Philippine Navy na hindi umano nakapalag ang 3 barko ng Chinese PLA Navy nang hamunin nila ito sa radyo at nagbigay din umano sila ng mga babala sa mga nakatambay umanong mga barko ng China sa Baho de Masinloc. At sa ibang balita, ipinag-utos ni US President Donald Trump sa US Air Force ang 2 magkasunod na opensiba laban sa mga rebelding grupo kung saan matagumpay nilang winasak ang mga kuweba ng terorista. Ilang linggo pa lamang mula nang umupo ang bagong Pangulo ng Amerika na si Donald Trump ay kaagad na ipinag-utos nito sa US Air Force na magsagawa ng opensiba sa lugar ng isang senior attack planner at iba pang mga kasama nito mula sa Islamic State Group sa Somalia. Ayon kay Trump, ang grupo ay matagal na umanong may banta sa Amerika at sa mga kaalyadong bansa. Base sa report, ang opensiba ay ginawa sa kabundukang bahagi ng Golis sa hilagang silangan ng Somalia. Ang misyon ng US Air Force ay matagumpay umanong winasak ang mga kuweba na pinagtataguan umano ng mga grupo at walang nadamay na mga sibilyan sa nasabing opensiba ng Amerika. Ang IS ay tumaas sa internasyonal na katanyagan nito noong 2010 lalo na sa Syria at Iraq. Ngunit ngayon ang presensya nito ay higit na limitado sa mga bahagi ng Africa. Ang Somali branch ng IS ay nabuo noong 2015 ng isang grupo ng mga defectors mula sa Al-Qaeda affiliated group na Al-Shabaab, ang pinakamalaking jihadist group sa Somalia. Ang IS sa Somalia ay kilalang kilala sa pangingikil umano sa mga lokal. Sa isang post ni US President Donald Trump, ang mensahe nito sa ISIS at iba pang mga nagbabalak na umatake sa mga Amerikano, anya ay hahanapin ka namin at totodasin ka namin. Pero bago pa umupo si Trump ay nauna nang naglunsad ng opensiba ang puwersa ng Amerika at tinarget ang pinuno ng IS na si Bilal al-Sudani at ang 10 ng kanya mga operatiba sa isang malayong bulubunduking kuweba sa hilaga ng Somalia noong 2023 sa isang operasyon na iniutos ni Pangulong Biden. Hindi ito ang unang opensiba mga kabayan sa ilalim ng administrasyong Trump dahil noong January 30 lamang ay nagsagawa rin ng precise airstrike ang US Central Command Forces sa northwest ng Syria na tumodas kay Mohammad Salah al-Sabir, isang senior operative ng teroristang organisasyon na Hulas al-Din, isang Al-Qaeda affiliated. Sa isang pahayag, sinabi ni US Defense Secretary Pete Hegseth na ang opensiba ay mas lalong nagpapababa sa kakayahan ng IS na magplano at magsagawa ng mga pag-atake ng terorista at nagpapadala ng isang malinaw na sinyales na ang Amerika ay laging nakahanda na harapin at pulbusin ang mga terorista. Ayon naman kay General Michael Eric Orilla, commander ng US Central Command, na magpapatuloy umano sila sa kanilang pangangaso, paghuli at pagtoda sa mga terorista laban sa mga grupong nagbabalak na guluhin ng Amerika. At sa ibang balita naman mga kabayan, sinabi ng Philippine Navy kahapon na nagbigay umano sila ng babala at naglabas ng magkasunod na hamon sa radyo sa 3 barko umano ng Chinese PLA Navy na nakahinto sa isang lugar sa labas ng Baho de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag, sinabi ng Philippine Navy na ang BRP Jose Rizal ay nagsagawa ng regular na maritime patrol mga 57 nautical miles mula sa Scarborough Shoal, isang high tide elevation na matatagpuan mga 120 nautical miles sa baybayin ng lalawigan ng Zambales kung saan namataan umano nito ang 3 People's Liberation Army Navy ng China. Kabilang umano sa mga barko ng Chinese Navy na binabantayan ng BRP Jose Rizal ay ang Jiangkai II class na isang guided missile frigate. Ang presensya ng PLA Navy sa lugar ay sumasalamin sa ganap na pagwawalang bahala ng People's Republic of China sa internasyonal na batas at pinapahina ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Bukod sa panghahamon ng Philippine Navy sa mga barko ng China sa Baho de Masinloc, abay 3 barko muli ng China mga kabayan ang hinabol ng Philippine Navy sa Sulusi ayon yan sa AFP Mindoro Command.
Base sa report, ang 3 barkong pangdigma ng China ay nagmula umano sa Mindoro Strait at patungo ito sa Sulu Sea. Kinumpirma ng AFP na ang isa sa mga barkong ito ay ang Type 055 Ren high-class destroyer na kargado ng mga armas at kita sa video mula sa Philippine Navy na pilit na hinahabol nito ang malaking warship ng China para pigilan. Pero hindi pa malinaw mga kabayan kung anong barko itong gamit ng ating Navy dahil wala pang buong detalye para sa bagong panghihimasok na ito ng China. Pero kitang napakaliit nitong barko ng Pilipinas mga kabayan. Mukhang unti-unti na nga tayong pinapasok ng China mga kabayan.